Oh my gosh! Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Ang sigaw na yon ang gumising sa natutulog na diwa ni Winter. Umungot siya bago dahan-dahang binuksan ng mabibigat na mga matang tila gusto pang pumikit. Winter! Anong ginawa mo sa aking babae ka? You! Kinuha mo ang virginity ko? Oh my gosh! Hindi na ako virgin! Sigaw muli ng ipit na boses. Napakunot ang noo ni Winter. Ang aga naman, Manang Esther. Ang aga mong gumising. Magluluto na ba kami para kina senyorito? Wala sa wisyong wika ni Winter. Gusto niya pang ituloy ang naantalang pagtulog hanggang sa isang hampas sa mukha ang kanyang naramdaman. Aray! Ano ba yun? Gulat niyang sigaw at agad na pabalikwas ng bangon sa kama. Manang! Ba't niyo naman ho ako hinampas ng unang Teka, Sir Chad! Sigaw ni Winter matapos makita ang isang lalaki nakatingin ng masama sa kanya. Bumaba ang kanyang titig sa hawak nitong unan. Iyon marahil ang inihampas sa kanya. Sir Chad? Sir Chad! Ano pong ginagawa niya sa kwarto ko? Nauutal niyang tanong sa amo. Tumaas ang kilay ng amo na si Chad. Pagkatapos ay mataray na namewang sa kanyang harapan. I should be the one asking you that, Winter? What are you doing in my room? Nakataas ang kilay na saad nito. Napakurap si Winter sa narinig. Agad niyang iginala ang paningin sa kwarto at gano'n na lamang ang panlalaki ng kanyang mata matapos makita ang kabuuan ng silid. Hindi niya nga ito kwarto. Wala namang malaking chandelier at malambot na king-size bed ang maid's quarter na kanyang tinutuluyan. Sorry sir, sorry ho. Mabilis niyang wika at daig pa si Flash na tumayo sa kama. Ngunit agad siyang napabalik sa pagkakahiga pagkatapos ay malakas na dumaing. Aray ko, sakit! Daing niya habang hawak ang ibabang parte ng kanyang katawan. Damn! I knew it! I'm screwed! Dinig niyang sambit ni Chad at namumutla pa ito. Nagbaba ng tingin si Winter. Nagtataka kung bakit masakit ang kanyang katawan. Ganon na lamang ang pagtakas ng kulay sa kanyang muka. Nang makita na tanging pares ng underwear lamang ang kanyang suot, hindi niya yun napansin kanina dahil sa comforter na nakatakip sa kanyang katawan. Nasaan ang damit ko? Bakit ako nakahubad? Ba't dito ako sa kwarto? Ba't dito ako sa kwarto mo, Sir Chad? Sunod-sunod at nauutal niyang tanong. Hindi ko rin alam, Winter. Hinilot ni Chad ang sintido. Ang natatandaan ko lang, lasing at natulog ka sa kwarto ko. Dugtong pa nito habang pabalik-balik sa paglalakad, suot lamang ang isang kulay pulang boxer brief. Nakakatayo sana ng lalamunan ng tanawing yon kung hindi lang pumipilantik ang kamay at hindi kumikending ang balakang ng binata. Muntik na niya makalimutan na ang kanyang amo ay isang sirena na nasa katawan ng isang Adonis. Isang matipunong lalaki na may pusong babae si Chad. Sayang. Winter, focus. Kung ano-anong inuuna mo, ang isipin mo muna kung ba't nasa kwarto ka ng amo mo, walang damit at sumasakit ang perlas mong nabiyak na ata. Tahimik niyang bulyaw sa sarili. Pasalamat na lang siya at hindi nakakabasa ng isip ang baklang kasama niya sa kwarto. I can't believe this. Oh no, panaginip lang to. There's no way na nagawa kong gawin ang bagay na yun sa'yo, Winter. Ako? Sa lagay kong ito? Hysterical pang itinuro ni Chad ang sarili, ngunit agading napapadyak nang makita ang dugo na nasa cover ng kama. Patunay na may nangyari nga sa kanila. Are you sure na wala ka talaga maalala? Baka naman ginapang mo ko habang natutulog ako? Tanong sa kanya ni Chad gamit ang boses na yon. Pinipilit na maging babae. Saglit na natahimik si Winter at inalala ang huling ginawa kagabi. Ang naalala ko lang ay kumakain ako sa kusina tapos inutusan ako ni Sir Christoph na dalhan ka ng gamot at tubig para pagising mo raw. May inom mo ang gamot pang alis ng hangover pagkatapos nun, wala na ho ako maalala. Nilingon siya ni Chad.
Si Christoph? Nagtatakang tanong sa kanya nito. Bahagya pa siyang nanibago dahil sa biglang paglalim ng boses nito. Ngunit hindi napansin ang muling magsalita si Chad gamit ang matinis na namang boses. You reek of alcohol! Did you drink? Mabilis na umiling si Winter. Hindi ho ako umiinom ng alak. Kagabi, bukod sa juice na ibinigay sa akin ni Sir Christoph, wala na ho akong ibang ininom. Napapikit ng mariin si Chad. Damn it. It's not a simple juice. May halong alak ang inuming yun. May kumudlit sa malabong alaala ni Winter. Silang dalawa ni Chad habang marahas na naghahalikan hanggang sa umabot sila ng kama. Parehas silang lasing kaya hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pumikit si Winter ng mariin bago muling binalingan si Chad. Sir, baka naman pwedeng kalimutan na lang natin yung nangyari. I will pretend that nothing happened between us, promise. Sana ganun din po kayo. Please, sir, nakikiusap po ako. Pagmamakaawa niya rito. Alam ni Winter na hindi dapat ipagsawalang bahala ang nangyaring yun, ngunit umiiwas lang siya sa posibleng masasakit na salitang maririnig niya galing sa ibang tao. They are both consenting adults. At wala rin namang may gusto na mangyari yun. Kaya mas mabuti pang ibaon na lang yun sa limot at umaktong parang normal. I agree with you. It's better if we just forget about it. And ayaw ko may makaalam nito bukod sa atin. Ano na lang ang sasabihin ng mga friends ko kapag nalaman nila nakatikim ako ng tahong? Oh my God! Mataray na wika sa kanya ng bakla niyang amo. Makakaasa ka, sir. Promise, Sir Chad. Dahan-dahang umalis ng kama si Winter. Nakabalot sa kanyang katawan ng isang kumot. Mabagal niyang dinampot ang pares ng kanyang damit. Aalis na ako, sir. Lalabas ka na ganyan ang ayos mo? Napahilamos na mukha si Chad bago muling binalingan ng tingin ng babae. Wear your clothes here. Baka makita ka ni Manang sa labas. Nahagip ng paningin ni Winter ang orasan. 3:00 pa lang ng umaga. Hindi pagising si Manang Esther pero mas mabuti na rin na mag-ingat kaya sinunod niya ang utos ni Chad. Walang hiya-hiya siyang nagbihis sa harapan ni Chad. Hindi na siya pumasok sa banyo dahil sumasakit ang kanyang gitna tuwing naglalakad. At saka, mahihiya pa ba siya matapos na nangyari sa kanila? Aalis na ako. Muli niyang paalam kay Chad, na noon ay nakabihis na rin ng damit at nakaupo sa kama. Mariin ang titig sa natuyong dugo na nasa sa pinahigaan. Mabilis niyang hinila ang sapin hanggang sa maalis. Lalabahan ko muna to. Ibabalik ko sa'yo kapag wala naman siya. Nakatungo niyang sabi pagkatapos paika-ikang lumabas ng kwarto. Sa kabilang banda, pinanood ni Chad ang paglabas ni Winter sa kanyang silid. Gusto niyang tulungan ng hirap na hirap sa paglalakad na dalaga, ngunit hindi siya makatayo sa kinauupuan. Parang nawalan siya ng lakas matapos mag-sink in sa kanyang isip ang nangyari. Damn it! Did I steal someone's virginity on my birthday? Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili. Napahilamos siya ng mukha dahil sa labis na frustration. Nang maalala ang punot dulo ng lahat, ay naiinis niyang kinuha ang cellphone na nasa ibabaw ng cabinet para tawagan ng kaibigan niya si Christoph. What have you done, you idiot? Dumagundong ang malakas niyang sigaw matapos sagutin ng kaibigan ng tawag. Wow, dude. Ngayon ko lang ulit narinig ang ganyang boses ah. Akala ko pinangatawanan mo na yung pagpapanggap mo eh. Shut up, Christoph. May atraso ka sa akin. Look what you've done. You put me in a situation na matagal kong tinakasan. You ruined my plan. Galit niyang sambit sa kaibigan. Dude, 30 ka na. Malapit na mawala edad mo sa kalendaryo. Hanggang ngayon ba naman? Hindi ka pa rin handa na mag-asawa at bigyan ng apo ang mga magulang mo? How far can you lie for the sake of your so-called freedom? Ani Christoph gamit ang seryosong tono. Kaya kong abuti ng ilang taong pagpapanggap na bakla, Christoph. Ganun ko kagusto ang kalayaan na meron ako ngayon. Pero dahil siyang walang yaka, mukhang malalagay pa sa alanganin ng pagpapanggap ko. Sagot niya sa kaibigan.
Ilang taon na kasing kinukulit si Chad ng kanyang mga magulang na maghanap na siya ng mapapangasawa at bigyan sila ng apo. Dahil siya ang nag-iisang lalaki sa kanila magkakapatid, grabe ang pressure na binibigay sa kanya ng mga magulang. Ngunit hindi pa siya handa. Wala pa sa plano niya magkapamilya. Lalo higit ang magkaanak. At yun ang nag-udyok sa kanya na gawin ng isang bagay na kailanman hindi niya akalaing gagawin niya at yun ay magpanggap na isang bading. Why? May nangyari ba sa inyo na maganda mong maid? Hindi ka na virgin, dude? Nagising ang malalim na pag-iisip ni Chad nang marinig ang kantsaw ng kaibigan. Damn you! Nasabi na lang niya, sunod ay pinatay ang tawag. What should I do now? Sana lang tumupad si Winter sa napag-usapan namin. Saad niya sa sarili at pagod na humiga sa kama. Sa kabila ng nangyari, nais pa ring ipagpatuloy ni Chad ang pagpapanggap na bakla. Sa kabilang banda, laking pasasalamat ni Winter dahil mahimbing ang pagtulog ni Manang Esther noong pumasok siya sa kwarto. Nakahinga siya ng maluwag dahil doon at sa halip na muling bumalik sa pagtulog, pinili niya na lang maglinis dahil nanlalagkit siya at nananakit ang kanyang katawan. Pagkatapos maligo, sunod niyang dinala sa laundry room ang kobre kama na may mantsa ng dugo. Ang bakla ko ba talagang boss ang kumuha ng pagkabirhin ko? Aniya sa sarili. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Sinampal niya pa ang namumula niyang pisngi dahil sa pagiging malikot ng kanyang isipan. May nai-imagine siya na talaga namang nagpataas ng kanyang balahibo. Mabilis niyang hinimig ang sarili at pinilit na kalimutan na nangyari dahil may trabaho pang naghihintay sa kanya. Mabilis na lumipas ang oras, 7:00 na ng umaga. Kumakain na sa mahabang dinner table ang pamilya Montalban, kaya abala na si Winter, maging ang ibang mga kasambahay sa pagsisilbi. Chad, 30 anyos ka na iho. Kailan mo ba kami bibigyan ng apo ng mommy mo? Saad ni Don Gustavo sa anak na si Chad. Nasamid naman si Chad sa iniinom nitong tubig. Dad, seriously? You just asked that right in front of my freshly manicured pink nails? Eksahiradang sambit ni Chad habang pinapaypayan ang sarili. Dad, isa akong Barbie. Ask me to bring handsome boys na lang dito sa bahay at bukas na bukas magdadala ako. Dagdag pa nitong wika. Chad naman, sayang ang lahi natin anak. Ang gwapo mo, mana ka sa daddy. Dapat sa lahi natin pinaparami. Natatawang sagot ni Don Gustavo sa anak na umasim na ang muka. Chad, try to think about giving us grandchild. Tumatanda na kami ng daddy mo. Gusto namin bago kami mamatay, ay makita namin na apo galing sa'yo. Okay lang kahit bading ka anak, kahit malambot ka, tumitigas pa rin naman yan. You can still make someone pregnant. Entrada ni Doña Esmeralda, na ina ni Chad sabay tingin sa anak ng makahulugan. Nanginig naman ang kamay ni Winter, na noon ay nagsasali ng juice, sa bawat baso na nasa hapag. Hindi sinasadyang mapatingin siya kay Chad. Laking gulat niya, dahil nakasalubong ng kanyang titig, ang asul na mga mata ng binata. Hindi niya makayanan na tignan siya ni Chad ng malalim, kaya nag-iwas siya ng tingin. Mommy, Daddy, kung apo lang naman ang gusto nyo, dyan na lang kayo humingi kay Veronica. May boyfriend na yan. Dugtong pa ni Chad. Ipinasa ang usapan sa kapatid na babae. Kuya Chad, iba pa rin kapag galing sa'yo. Saka 18 pa lang ako, no di pa ako ready mag-anak. Tumatawang sagot naman ni Veronica. Lumabi naman si Chad. At ganun din ako. OMG ha? Kabe-birthday ko lang kahapon tas ina-stress niyo ako ngayon? Parang kailangan ko magpa-facial treatment. Na-stress ako sa inyo. Maarting wika ni Chad sabay hawak sa muka. Lihim na napatawa si Winter. Halatang halata kasi na nai-stress talaga si Chad sa takbo ng usapan. Mabilis na natapos ang pagkain ng pamilya. Agad na naging abala si Winter sa paghuhugas ng plato. Winter, iha? Ano bang nangyari sa iyong bata ka at hirap na hirap ka sa paglalakad?
Nanlamig ang katawan ni Winter sa biglaang tanong ng matandang kasambahay. Agad siyang nag-isip ng idadahilan. Manang Esther, nadulas na ho ako dun sa pool area kagabi nung naglilinis ako ng kalat. Napilayan po ata ako. Hilaw niyang wika sa matanda at pinagpatuloy ang paglilinis ng plato. Hindi siya makatingin sa mga mata nito. Malakas pa namang makaramdam ang matanda. Baka malaman pa nito ang nangyari sa kanila ni Chad. Tiyak na kurot ang makukuha niya kay Manang. Ang matanda pa naman ang tumatayong pangalawang magulang nito. Ganun ba? Di wag ka na muna maglalakad ngayon. Baka mas lalo mamagayan. Mas mabuti kung ipagpahinga mo muna yung pilay mo para mabilis gumaling. Bumalik ka na roon sa kwarto natin at magpahinga. Kaya naman namin ang gawain dito. Utos sa kanya ng matanda na agad niyang tinanggihan. Kaya pa naman niyang tiisin ang sakit. At saka konti na lang ang lilinisin. Pagkatapos nun, pahinga na nila. Hindi na siya pinilit pa ni Manang Esther. Nang matapos ang paghuhugas ng plato, lumabas na si Winter sa kusina. Sa gitna ng hirap sa paglalakad, hindi niya inaasahan na makakasalubong niya si Chad. Mariin siya nitong pinapanood kaya kahit masakit ang kanyang gitna, sinubukan niyang tumayo at lumakad ng tuwid. Nasa tapat na siya ng binata. Namumula siyang nag-iwas ng tingin. Akala niya kakausapin siya nitong ngunit walang pakundangan siyang nilampasan ni Chad. Samantala sa pangalawang pagkakataon, pinanood lang ni Chad si Winter sa kabila ng konsensyang nararamdaman dahil siyang may kasalanan kung ba't hirap na hirap sa paglalakad ng dalaga. Pinili na lamang niya na iwasan ito dahil naisip niya na marahil yun din ang gustong gawin ni Winter. Umabot ang 3 linggo ng pag-iwas nila sa isa't isa. Hanggang isang araw, schedule ng pamimili ng groceries at mga gamit sa bahay. Si Manang Esther ang palaging gumagawa ng bagay na yon. Kaya nang may gustong ipabili si Winter, agad niya yung sinabi sa matanda. Manang, didiretso po kayo palengke, di ba? Tanong niya sa matanda. Oo, kailangan kong bumili ng isda at karne, bakit mo na itanong? Nahihiyang napakamot sa batok si Winter. Manang, may madadaanan po kaya kayong prutasan? Pwede niyo ho ba akong ibili ng 1 kilong hilaw na mangga? Tinapunan siya na nagtatakang tingin ni Manang Esther. Mangga? Para sa iyo? Nakangiwi siyang tumango sa matanda. Opo, natatakam po kasi ako Gusto ko nang maasim ngayon. Mukha po malapit na yung buwan ng dalaw ko kaya ganun. Sagot niya sa matanda. Sige, yun lang ba? Bibili na rin ako ng bagoong at alamang para sa usawan mo. Halos maglaway si Winter sa narinig. Nanubig ang kanyang bibig habang ini-imagine ang hilaw na mangga kapartner na maanghang na alamang. Sige po, Manang. Pabili na rin ho ako nun. Masaya niyang wika sa matanda habang pumapalakpak. Sa ganoong estado siya nadatna ni Chad na naka-fitted shirt. Mukhang katatapos lang mag-yoga. Kunot noo siyang tinignan nito kaya mabilis niyang binaba ang kamay at umayos na upo. Good morning po, sir. Kabado, nahihiya at mahina niyang bati na hindi naman pinansin ni Chad. Lumapit si Chad sa tabi ni Manang Esther na noon ay abala sa paglilista ng mga bilihin. Manang, can you buy me fresh fruits? Ubos na po kasi ang stocks ko sa room. Utos ni Chad na narinig ni Winter. Malapit lamang si Chad sa kanyang pwesto. Napagigitnaan nga nilang dalawa si Manang, kaya naman amoy na amoy niya ang natural nitong bango. Hindi yon matapang sa ilong. At talagang nakakahumaling amuyin. What are you doing? Napalingon si Winter kay Chad nang magsalita ito. Nahuli pa yata siya nitong nakapikit habang sinisinghot ang amoy ng hangin. Nahihiya siyang tumitig sa lalaki. Wala, sir. Aniya habang ikinukumpas ang mga kamay. Hindi na ito sumagot at seryoso lang siyang tinignan pagkatapos umalis na rin sa kusina. Lalaking lalaki talaga ang itsura ng kanyang amo. Hindi mapagkakamalang isang bakla dahil hindi naman ito nagko-crossdress at hindi rin mahaba ang buhok. Sa katunayan, para itong model na isang male's magazine. Hindi mo mapapansin na pusong babae kung hindi lang tumatalsik ang balakang tuwing naglalakad. Pero sa kabila nun, marami pa ring humahanga kay Chad at isa na siya doon.
Parang mas nakakapaglawa yung katawan niya kaysa sa mangga. Nakapangalumbaba niyang saad. Mukhang narinig yun ni Manang Esther kaya pinandilatan siya nito ng mata. Hoy, Winter! Kung makatitig ka kay Chad, parang lalamunin mo ah. Mas babae pa nga yun kumilos kaysa sa'yo oh. O siya, mauna na ako. At baka, abutan ako ng ulan. Paalam sa kanya ng matanda. Ingat po Manang, yung mangga ko ho, huwag niyo kakalimutan. Pahabol niya. Pagdating ng hapon, agad na hinanap ni Chad si Manang Esther para kunin ang pinabili niya rito. Nakarating na ba si Manang galing palengke? Tanong ni Chad sa isang kasambahay. Opo, sir. Pinapasabi nga po pala ni Manang na yung prutas niya daw po nasa kusina. Magalang na sagot na isang kasambahay. Agad niyang tinahak ang kusina. Nasa bungad pa lamang, agad niyang naamoy ang kakaibang amoy na medyo mabaho at malansa. What's that smell? Tanong niya habang papasok sa kusina. Sa loob ay nakita niya si Winter, naabala sa pagkain ng mangga na isinasawsaw sa kulay itim na sawsawan. At mukhang doon ang gagaling ang malansang amoy. What are you eating? At anong amoy yon? Nakatakip sa ilong niyang tanong sa dalaga. Nag-angat ng tingin si Winter. Sir, mangga, gusto niyo? Kaswal na alok sa kanya ni Winter pagkatapos ay muling bumalik sa pagkagat sa maasim na mangga. Napangiwi si Chad. No, thank you. Hindi pa ba panis yan? It smells like a rotten fish. Agad namang sumama ang timpla ng mukha ni Winter. Grabe ka naman kung makapagsabi ng rotten, sir. For your information lang ho, ang tawag dito ay bagoong. Ganyan ang amoy ng binurong isda. And so, it still smell like a rotten fish. Ang judgmental mo naman. Alam mo ba ang kasabihan na, don't judge the food by its smell? Kahit ganito ang amoy na to, masarap tong sausawan ng maga sa kapang ulam, no? Palibhasa kasi hindi kilala ng dila mo ang bagoong. Judger, Inis na saad ni Winter pagkatapos ay padabog na tumayo sa upuan at iniligpit ang kinakain. Mukhang hindi nito nagustuhan ang ginawa niyang panlalait sa paborito nitong bagoong dahil nagawa pa siya nitong ikutan ng mata. Mangha niyang sinundan ng tingin ng nagdadabog na babae na may binubulong na hindi niya marinig. Sa kabilang banda, patuloy na umuungot si Winter sa kaartehan ni Chad. Yung baklang yun talaga, napakaarte. Inaano ba siya ng bagoong ko? Hindi ko tuloy na-enjoy yung pagkain ng mangga. Dahil nawala na siya ng ganang kumain, dumiretso siya sa kwarto para umidlip sandali. Nang lumapat ang likod niya sa kama, agad siyang hinila ng antok hanggang sa tuluyang makatulog. Nagising siya ng pasado 7:00 ng gabi. Patay! Napahaba tulog ko. Sabi ko idlip lang eh. Lagot ako kay Manang nito. Abala siya sa pag-aayos ng sarili nang biglang bumukas ang pinto. Gising ka na pala, Winter. Tara, nakakain na tayo. Hindi na kita ginising dahil himbing ng tulog mo. Saad sa kanya ni Manang Esther. Ako, pasensya na po talaga, Manang. Napahaba po yung tulog ko eh. Kamot sa ulo niyang wika. Nahihiya niyang binigyan ng maliit na ngiti ang matanda. Ayos ng iha. Napapansin ko nito mga nakarang araw palagi kang inaantok. Sagot ng matanda sa kanya. O siya, tara na. Kumain na tayo sa labas. Agad siyang sumunod kay Manang Esther na nauna na sa paglalakad. Masarap ang ulam dahil sinigang na hipon. Nang marinig yun ay tila may humalukay sa sikmura ni Winter. Dagdag pa na naamoy niya ang ulam na nasa ibabaw ng lamesa. Mabilis niyang tinakbo ang lababo at doon sumuka. Iha, ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Kaagad siyang nilapitan ng nag-aalalang matanda. Ilang sandali rin ang itinagal niya sa pagduduwal bago naging maayos ang kanyang pakiramdam. Nagmumug siya pagkatapos hinarap ang naghihintay na matanda. Ayos na ho ako, Manang. Mukhang nasobrahan po ako sa pagkain na maasim kanina. Sumama pa ang timpla ng sikmura ko. Sagot niya sa nanghihinang boses. Sigurado ka ba? Pinukulan siya ng matanda na naghihinalang tingin. Opo. Kumain na po tayo. Kahit na umiikot pa ang sikmura ni Winter, pinilit niya pa rin kumain lalo na at pinapanood siya ni Manang Esther. Mabilis na lumipas ang gabi. Maagang nagising si Winter dahil sa pagbaliktad ng kanyang sikmura.
She woke up with heavy head. Muli ay nagtungo siya sa lababo ng kusina upang ilabas lahat ng kinain kagabi. Doon na siya nagsuka at hindi na nagawa pang makatakbo sa banyo na may kalayuan sa kusina. She felt pain on her throat after vomiting nonstop. Kita niya ang namumutlang refleksyon mula sa salamin ng lagayan ng mga plato. Walang kulay ang kanyang mga labi. Maghihilamos na sana siya ng muka na makaramdam siya muli ng pagduduwal. Sa ganoong estado siya nakita ni Manang Esther. Winter, umamin ka nga sa akin, buntis ka ba? Seryosong tanong sa kanya ng matanda na nakatayo sa kanyang gilid. Bakas sa mukha nito ang hindi mawaring ekspresyon. Manang. Nasambit niya? Sa labis na takot. Ano ba naman pong tanong yan? Baka lang po ito sa nakain ko kahapon. Iha, matanda na ako. Alam ko kung buntis ang isang babae o hindi. At ilang araw na akong may napapansing kakaiba sa'yo. Palagi kang inaantok, paiba-iba ang mood mo. Dagdag pa ang pagkahilig mo sa maasim at ang pagsusuka mo. Ang lahat ng iyon ay palatandaan ng pagbubuntis, iha. Ang maputlang mukha ni Winter ay mas talo pang nawala ng kulay dahil sa narinig. Pero Manang, imposible. Natahimik si Winter nang kumudlit sa alaala niya ang isang gabing nangyari sa kanila ni Chad. No, hindi pwede. Hindi maaari. Nauutal niyang wika na mapagtanto ang lahat. Manang. Yun na lang ang tanging nasambit ni Winter bago naluluhang yumakap kay Manang Esther. Kung hindi siya nagkakamali, dapat nung isang linggo pa siya dinatnan. Ngunit inakala niyang delayed lang siya. Buntis ka nga. Ang mga buntis talaga masyadong emosyonal. Mamaya bibili ako ng pregnancy test, iaabot ko sa'yo. Gamitin mo yun para mas makumpirma natin kung nagdadalang tao ka. Tahan na. Bawal sa buntis ang labis sa pag-iyak. Tulala si Winter matapos ng nalaman. Naroon na siya sa kwarto nila ni Manang Esther. Lumilipad ang kanyang isip at hindi alam kung paano sasabihin ang bagay na yun kay Chad. Ano ba itong problemang pinasok ko? Problemado niyang saad habang sinasabunutan ng sariling buhok. Nagbabaka sakaling panaginip lang ang lahat. Makalipas ang ilang oras kumatok si Manang Esther sa kwarto. Nanginginig niyang inabot ang supot na ibinigay ng matanda. Naglalaman niya ng bagay na magdidikta ng kanyang magiging kapalaran. Lumabas siya at nagtungo sa banyo. Mariin ang titig niya sa pregnancy test na nakataob sa may lababo. Tapos niya na yung gamitin at naghihintay na lang ng resulta. Makalipas ang ilang minuto, dinampot niya ang bagay na yon. Bumuga siya ng malalim na hininga, bago unti-unting binuksan ang palad, at doon, bumungad sa kanya ang resulta. Shit! Buntis ako! Bulong niya sa hangin nang makita ang dalawang pulang linya. Nanginginig ang kamay na pinihit niya ang doorknob upang buksan ang pinto. Sa labas ng banyo, naghihintay si Manang Esther. Pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Agad naman siyang sinalubong ng mahigpit na yakap ng matanda. Manang, anong buntis po ako? Tinapik ng matanda ang kanyang likod para aluin siya. Huwag nang umiyak. Tandaan mo, ang lahat ng bata ay biyaya ng Diyos. Tanggapin mo siya, iha. Regalo siya ng Diyos para sa'yo. At kapag handa ka na, sabihin mo sa akin ang totoo. Tumango si Winter habang patuloy na umiiyak. Ilang minuto silang nanatiling magkayakap. Naghiwalay lang sila dahil sa papalapit na mga yabag. Manang, where's the food? Kakain na po ako. Sigaw ng paparating na si Chad. Taranta silang nagpunas ng luha bago lakad-takbong tinungo ang kusina. Kumunot ang noon ng lalaki nang makita ang kanilang ayos. Umiiyak ba kayong dalawa? May nangyari ba, Manang? Tanong ng lalaki. Tinapunan siya ni Chad ng kakaibang tingin hanggang sa bumaba ang titig nito sa kanyang kamay. Naalala niya ang hawak na pregnancy test kaya agad niya yung pinasok sa bulsa na suot na palda. Okay lang po kami ni Manang. Mabilis niyang sagot sa tanong ni Chad. Walang gana lamang siyang tinanguan ni Chad ngunit nanatiling nakakunot ang noo habang pinagmamasdan
ang bagong kulay ng mga kuko. Sa kabila nun hindi nakaligtas sa kanyang paningin ng pag-igting ng panganang bading niyang amo. Manang kakain na po ako. Ulit na utos ni Chad. Tumalima ang matanda na iwan silang dalawa. Ang katotohanang nasa tabi niya lang ang tatay ng kanyang pinagbubuntis ay nagpatakas ng kulay sa kanyang muka. Are you sick? You look pale. Biglang tanong ni Chad, sinalat ang kanyang noo. Tila napaso naman siya sa hawak ni Chad at agad siyang lumayo rito. Okay lang po ako. Binigyan siya ng nananansyang tingin ni Chad. Ilang sandali pa, dumating na si Manang Esther at ipinaalam na handa na ang pagkain. Agad din siyang inutusan na matanda na sumabay ng kumain kay Chad. Hindi na siya tumanggi pa. Sabay silang pumasok ni Chad sa kusina. Nang makita niya ang ulam, agad siyang naglaway. Pritong isda at talong ang nakahanda. Humila siya ng sili at agad naupo. Sumunod sa kanya si Chad. Naupo ito sa tapat niya. Siya na rin na nag-asikaso ng plato nito. Walang imik silang kumakain. Ubos na ang ulam niyang talong at wala na rin noon sa hapag. Kaya pasimple niyang tinignan ang plato ni Chad. Nakita niya na may pritong talong pa doon. Napalabi siya. Natatakam sa ulam, naubos na hanggang sa nag-init ang sulok ng kanyang mata at nagsimulang humikbi. What the? Why are you crying? Gulat na tanong sa kanya ni Chad na natigil sa pagnguya. Hindi siya sumagot. Bagkus nakipagtitigan lang siya sa ulam na nasa plato ni Chad. Napansin niyo ni Chad. Bumuntong hininga ito. Anong gusto mo? Tanong sa kanya nito pagkatapos inabot ang baso ng tubig upang uminom. Gusto ko ng talong mo. Nasamid si Chad sa iniinom na tubig. Ha? Talong ko? Oo, gusto ko pa niyan. Inginuso niya ang ulam na nasa plato. Nakuha naman ni Chad ang nais niya iparating. Ulam na talong lang pala. Akala ko kung anong talong. Hinilot ito ang sentido pagkatapos kinuha ang ulam na nasa plato at inilagay sa kanya. Thank you. Mahina niyang sambit. Umiiyak ka dahil lang gusto mo ng talong, pambihirang babae. Wika ni Chad at nagpatuloy sa pagkain. Matapos kumain, naging maayos ang buong araw ni Winter sa kabila ng mabigat na pakiramdam at hilo. Tumutulong pa rin siya sa paglilinis kahit nabuntis siya. Maliit pa naman ang tiyan niya kaya kayang-kaya niya pang gumawa ng gawaing bahay. Ngunit, hindi sa mga mabibigat na gawain. Nagpatuloy ang ganoong eksena sa mga nakalipas na araw. Laking pasasalamat niya dahil wala pang nakakaalam ng kanyang pagbubuntis. Inilihim niya yun sa lahat lalo na kay Chad. Tanging ang matandang kasambahay lang ang nakakaalam ng kanyang sikreto. Isang umaga muling nagising si Winter dahil sa paghalukay ng kanyang sikmura. Ilang umaga na siyang nakakaranas ng morning sickness. Baby, wag mo namang pahirapan ng nanay. Sambit niya habang hawak ang maliit na tiyan. Hindi pa halata ang umbok nun. Ngunit naramdaman niya ang pagkabuhay ng batang nasa loob. Muli siyang nasuka. Naluluha ang mga mata niya dahil sa pait na umaakyat mula sa sikmura palabas sa bibig. Hinang-hina siya. Iniangat niya ang isang kamay para ipunin ang buhok na humaharang sa kanya muka habang sumusuka. Pero isang kamay na ang gumawa nun. Natigalgal siya sa pagkakayukod sa lababo dahil naamoy niya ang pamilyar na pabango ni Chad. Chad? Saad niya. Ngunit agad ding bumalik sa pagduduwal. Muli niyang naramdaman ang marahang haplos sa kanyang likod at ang pag-angat ni Chad sa kanyang buhok. Maayos ka na? Nauutal na tanong sa kanya ng lalaki matapos niyang mag-toothbrush. Tumangulang siya at nag-iwas ng tingin. Natatakot na salubungin ang titig ni Chad. Base sa ayos ni Chad, mukhang balak nitong mag-jogging ngunit naantala niya. Binigyan siya ng nananansyang tingin ni Chad at lumamlam ang mata nito. Bumuka ang bibig at ang mga salitang lumabas doon ang nagpagulo sa kanyang sistema. Are you pregnant?
Matigas na tanong nito. Naglaho na ang high pitch nitong tono. Hindi nakapagsalita si Winter. Naumid na ang kanyang dila. Winter, answer me. Are you pregnant? You've been vomiting nonstop. And I don't want to jump to conclusions but that night, we didn't use protection. Seryosong sambit sa kanya ni Chad. Huli na para magsinungaling at pagtakpan ng katotohanan. Wala na siyang magagawa kundi aminin ang totoo. I'm sorry, sir. Hindi ko naman ho alam na magbubunga eh. Hindi ko po sinasadya. Umiiyak niyang pag-amin. Marahas na bubuga ng hangin si Chad. So, I am right. You're pregnant and I'm the father. Hindi yun tanong, kundi isang kumpirmasyon galing kay Chad. Isang malakas na singhap ang nagmula sa bungad ng kusina. Gulat silang lumingon doon at nakita nila si Doña Esmeralda. Nanlalaki ang mga mata na nakatingin sa kanila. What? Chad! You got Winter pregnant? May apo na ako? Oh my God, ang presyon ko! Ma! Doña! Sabay nilang sigaw matapos. Mawala ng malay ang ina ni Chad. Mabuti na lamang at nasalo agad ito ni Don Gustavo na noon ay nasa likod lamang ng babae. Maging ang kaibigan ni Chad na si Christoph ay naroon din. Mabilis na binuhat ng Don ang kanyang asawa at inihiga sa mahabang sofa. Nag-aalala namang sumunod sina Chad at Winter. Ilang minuto na ang lumipas ngunit nanatiling tahimik ang sala. Tanging tunog lamang ng aircon ang maririnig sa lugar. Magkatabing nakaupo sina Winter at Chad. Sa isang mahabang sofa, naroon ang Donya na wala pa ring malay habang nakaunan sa kandungan ng asawa nito. Sa hindi kalayuan naman, nakaupo ang kaibigan ni Chad. Tahimik sila habang hinihintay na magising ang Donya. Makaraan ng ilang sandali, nagkamalay na ang matanda. Donya, mainom po muna kayo ng tubig. Maingat na iniabot ni Winter ang tubig sa matanda sa kabila ng panginginig ng kanyang kamay dahil sa kaba. Tahimik yung kinuha ng Donya. Muling naupo ng maayos si Winter sa tabi ni Chad. So, Winter, buntis ka? At ang anak kong si Chad ang ama. Opo, Donya. Nauutal na sagot ni Winter. Handa na siya sa masasakit na salitang maririnig mula sa mga magulang ni Chad ngunit kakaiba ang nangyari. Oh my God! Finally! May apo na tayo, Gustavo! Ang binata na ang Barbie natin! Tili ng matanda pagkatapos ay lumapit sa kanya. Bahagya pa nitong itinulak si Chad para makatabi siya bago mahigpit siyang niyakap. Hindi niya inaasahan na ganoon ang magiging reaksyon ng ina ni Chad. Sabi ko na nga pa, kahit na malambot ang anak ko, kayang-kaya niya tayong bigyan ng apo. Lingon ng Donya sa asawa na siya namang mahigpit na tinawanan ni Christoph. Nako, tita, ang Barbie niyong anak, barako na. Halakhak ni Christoph. Pagkatapos tinignan si Chad nang makahulugan. Shut up, asshole! Asik ni Chad sa kaibigan. Ngayon nakabuntis ka na, dude. Ito na ang time para itigil mo yung kahibangan mo. May laman na sabi ni Christoph at hindi yun nakaligtas sa pandinig ni Don Gustavo. What do you mean, Iho? Kunot noong tanong ng ama ni Chad. Christoph! Saway ni Chad sa madaldal na kaibigan, ngunit hindi siya pinansin nito, bagkos nginisihan lang siya. Tito, ito kasing anak niyong loko-loko. Sa kagustuhan niya makatakas sa pamimilit niyo sa kanya na bigyan kayo ng apo, ayan, nakaisip ng katarantaduhan. Sinamaan niya ng tingin ng madaldal na kaibigan. Gusto niya nang lagyan ng packaging tape ang bibig nito. He pretended to be gay para lang tantanan niyo. Dugtong pa ni Christoph, dahilan para magalit lalo si Chad. Wala na. Nabunyag na ang sikreto niya. What? Maging si Winter hindi inaasahan ang naging revelasyon. Aray ma! Stop it! Daing ni Chad nang hilahin ng kanyang ina ang puno ng kanyang tenga. Ikaw na bata ka, puro kakalokohan.
Ang ibig sabihin ba nito, lalaki ka talaga at hindi isang gay? Naniningkit ang mga matang tanong sa kanya ng ina. Nag-iwas lang siya ng tingin. Nakangiwing hinawakan ni Chad ang namumulang tenga. Inaasahan niya na yon sa kanyang ina. Sino nga ba naman ang matutuwa sa kanyang ginawa? Ilang taon din siyang nagpanggap na bading sa harap ng lahat. Tama na yan, Esmeralda. Mamaya mo na pagalitan ng anak natin at pag-usapan muna natin ang tungkol sa kanila ni Winter. Pigil ng Don sa asawa na balak na naman pingutin ang tenga ng anak. Tumikim ang Donya at binalingan si Winter. Pasensya ka na, iha. By the way, ayos ka lang ba? Ayos lang ba kayo ng apo ko? Nasusuka ka ba? Nahihilo? May gusto ka bang kainin? Sunod-sunod na tanong nito kay Winter. Napakamot sa batok ang babae. Hindi niya malaman kung ano ang isasagot. Napansin ni Chad ang pagiging kabado ni Winter kaya sinaway niya ang ina. Ma, ang dami mong tanong. Sige, ito na lang ang tanong ko. Paano niyo nabuo ang apo ko? Nasamid si Winter sa sariling laway nang marinig ang tanong na yon. Inosenteng nakatingin ng Donya sa kanyang gawi. At daig pa ng hinog na kamatis ang pagkapula ng kanyang muka. Ma, you're asking too much information. Ano ba? Sigaw ni Chad na tulad niya ay namumula na rin ang muka. Joke lang naman. Anong plano niyong dalawa? Ikaw, Chad, nabuntis mo si Winter. What's your plan? Mananagutan ko siya, ma. Walang bahid na birong sagot ni Chad. Natigalgal si Winter nang marinig ang mga salitang yon kay Chad. Aalagaan ko si Winter pati na ang baby namin. Di ko sila pababayaan. Dugtong pa ni Chad na nagbigay ng kakaibang kabog sa dibdib ni Winter. Chad, hindi naman kailangan. Pinutol ni Doña Esmeralda ang sasabihin niya. Iha, hayaan mo ang anak ko na panagutan ka. Responsibilidad niya yon. He got you pregnant. Hindi rin namin maatim na pabayaan ka na lang niya at ang magiging baby niyo. Wika ng matanda. Mas mabuti na rin siguro na hindi ka na magtrabaho bilang katulong dito, iha. Bawal sa iyo ang mapagod. Donya, kaya ko pa magtrabaho. Nakakahiya po sa inyo sa kasamahan ko. Baka po kung anong sabihin nila. Nakayuko niyang wika. Iha, dinadala mo ang anak ni Chad kaya miyembro ka na ng pamilya namin. Huwag kang mahiya. Hindi ka na rin iba sa amin. Nasubaybayan namin ang paglaki mo. Saka huwag kang mag-alala sa sasabihin ng ibang tao. Choose what you think is the best for you and the baby. Sambit pa ng Donya. Mama is right, Winter. Hindi mo na kailangan magtrabaho. I have a job. Kaya ko kayong suportahan ng anak natin. Halos lumobo ang puso ni Winter sa narinig. Masaya siyang marinig mula sa labi ni Chad na tanggap nito ang anak nila. Maraming salamat po. Dahil Chan, simula ngayon doon ka na matutulog sa kwarto ni Chad. Ipapakuha ko sa ibang kasambahay ng mga gamit mo. Pagbibigay alam ng Donya, sunod ay binalingan ng anak. Iho, alagaan mo itong si Winter at ang apo ko, ha? Mariing utos ng Donya sa anak. Noong una tumanggi pa si Winter sa planong paglipat sa kanyang kwarto sa kwarto ni Chad. Ngunit, wala na rin siya nagawa sa pangungulit ng magulang ng lalaki. Kinahapunan, nagkaroon ng simpleng salo-salo sa mansyon. Ibinalita ng Donya ang pagdadalang tao ni Winter at nagulat ang lahat sa balitang yon, lalo na si Manang Esther. Isa pang ikinagulat ng mga ito, ang malaman na si Chad ang ama at hindi ito bading. Akala ni Winter makakatanggap siya ng masasamang salita galing sa mga kasama sa trabaho. Ngunit puro congratulations ang kanyang naririnig. Masaya ang lahat sa balita na siyang ikinahinga niya ng maluwag. Oras na ng pagtulog. Nakaupo na sa kama si Winter habang nasa banyo naman si Chad. Naliligo ang lalaki. Hindi siya mapakali dahil yun ang pangalawang beses na nakapasok siya sa kwarto ni Chad. Ang mas nakadagdag pa sa kanyang kaba ay ang katotohanang simula sa araw na yon, magkatabi na silang matutulog. Nang marinig niya na tapos na maligo si Chad, agad siyang humiga sa kama at tinalikuran ng pinto ng banyo hanggang sa bumukas yun, hudyat ng paglabas ng lalaki. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Has she fallen asleep already? Rinig niyang tanong ng lalaki. Mas pinagbuti niyang pagpapanggap. Ang mga yabag ng paa ni Chad
at ang ingay na nagbukas ng cabinet lamang ang maririnig sa kwarto. Unti-unti niyang iminulat ang isang mata upang silipin ang ginagawa ni Chad. Ngunit saktong pagtingin niya kay Chad ay ang pag-alis din ng lalaki sa towel na nakabalot sa bewang nito. "Baliw ka ba? Ba't dito ka nagbibihes? Bumalik ka sa CR!" Tili niya habang nakatakip ang mga palad sa kanyang mata. "Oh, sorry. Akala ko natutulog ka na. Yun pala, naninilip ka." Agad siyang dumampot ng isang unan at binato yun sa direksyon ni Chad. Anong naninilip? Hindi Nauutal niyang wika. Tumawa lamang ng malalim si Chad. "Joke lang. Galit agad tong buntis ko." Mas lalong namula ang pisngi ni Winter dahil sa lambing ng boses na ni Chad. "Ganyan ka ba talaga? Ang galing mo manghipnotismo ng mga babae. Ang galing mo mangakit. Hindi ka naman ganyan ng bading ka." "Stop mentioning the gay thing." Busangot na sambit sa kanya ni Chad na nakahiga na sa kama at tanging pajama lang ang suot. "Sus, parang dati ko makairit ka at makakending sa harapan namin." Natatawang tukso niya sa lalaki. "Hindi ko yun gusto, okay? Wala lang talaga ako ibang pagpipilian para matigil sina mami sa pangungulit. And well, effective naman ang pagpapanggap ko, kundi lang sinira ni Christoph." Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Winter. Naisip niya na baka napilitan lang si Chad sa nangyayari ngayon at nagpanggap itong bading dahil hindi pa handang magkaanak tapos bigla siyang pumasok sa eksena at nabuntis ni Chad. Sa isip-isip niya, inalisan niya ng kalayaan ng lalaki. "Chad, di mo naman kailangan pang akuin ang responsibilidad bilang ama ng bata Kaya ko siyang palakihin mag-isa or we can do yung tinatawag nilang co-parenting. Hindi mo kailangan ikulong ang sarili mo sa responsibilidad." Nabitin ang kanyang salita nang sumapaw si Chad. "Stop what you're thinking." Siguro nga noong una iniisip ko ang kalayaan na ipinaglalaban ko pero narealize ko na hindi ko habang buhay maitatago ang aking pagpapanggap. And my decision is final. I will take care of you and the baby. Pero paano kung makahanap ka ng babaeng mamahalin? Bakit pa ako maghahanap kung narito ka sa tabi ko, Tumagilid ng higa sa kama si Chad. Pagkatapos, hinawakan siya sa baba. Nagtama ang kanilang paningin. "Listen, Winter. Maaaring hindi maganda ang simulan natin. We were put in a situation that we couldn't escape. Pero gusto kong malaman mo na ngayon na may baby na tayo at magkakaroon na ng pamilya, kailanman, hindi ako magtataksil at maghahanap ng iba." "Chad, walang special sa relasyon natin bago tayo mapunta dito. I'm one of your maids and you're my boss. Yun lang yung relasyon na meron tayo noon." Sabi niya kay Chad gamit ang mababang boses. "Winter, I may be someone who's afraid of commitment and starting a family. But I know how to stay loyal. Oo, wala tayong relasyon noon. Pero matututunan naman nating mahalin ang isa't isa, hindi ba? Sana wag mong isipin na ginagawa ko lang to para sa reputasyon ng pamilya namin. Dahil nabuntis kita. Ginagawa ko ito dahil ito ang tama. You're pregnant and I'm the father. Handa na ako para dito. And I know hindi ka mahirap mahalin. So let's give this relationship a chance." Marahan siyang hinigit ni Chad para alalayan sa paghinga. Iniuna ng binata ang kanyang ulo sa braso nito bago marahang sinusuklay ang kanyang buhok. Hindi siya pumalag sa ginagawang yun ni Chad. Magandang simula para sa kanilang relasyon. Naging emosyonal si Winter. Agad namuo ang luha sa kanyang mga mata na napansin din naman agad ni Chad. Kaya maagap nitong pinunasan ng luha na nagbabadyang pumatak. "Let's give this a chance, please." Malambing na wika ni Chad pagkatapos ay pinataka ng magaang halik ang kanyang noo at napapikit siya dahil doon. "Hindi ko na kailangan turuan ng puso ko na mahalin ka. Chad, dahil noon pa man gusto na kita. Gustong gusto." Hindi maisa tinig ni Winter ang mga salitang yon. Lingid sa kaalaman ni Chad,
ang nagtatago niyang pagtingin sa lalaki. She loved him ever since. 18 siya nang mamasukan sa mga Montalban. At noon, nung makita niyang 23 anyos na si Chad, na naglalakad pababa ng magarang hagdan, nasungkit na agad nito ang kanyang puso. Kahit nalaman niyang bading ito, hindi niya nabawasan ang nararamdaman niyang atraksyon sa amo. At sa mahigit na 6 na taong paninilbihan sa pamilya, mas lumalim pa ang kanyang nararamdaman. Yun ang lihim na nahihiya siyang malaman ng kahit sino, lalo na ni Chad. Let's sleep. Bukas pupunta tayo sa ospital para magpa-check up. Good night, Winter. Good night, baby. Malambing na hinaplos ng binata ang kanyang manipis pang tiyan. Pagkatapos ay mahigpit siyang niyakap. Parang kailan lang, pinapangarap ni Winter na mapansin at mapalapit kay Chad. Tapos ngayon, magkayakap na silang matutulog. Ipinikit ni Winter ang mga mata at hinayaang tangayin siya ng kadiliman. Pagsapit ng umaga, hindi na bago kay Winter ang magsuka. Kakaiba nga lang ang araw na yon, dahil sa likod niya nakaagapay ang nag-aalalang si Chad. Mabilis din namang umayos ang kanyang pakiramdam at nagpa siyang gumayak para sa check-up. Naku, congratulations Mr. and Mrs. You're pregnant! Kahit na alam naman na ni Winter at Chad ang bagay na yon, wala pa ring pagsidla ng kasiyahan na nararamdaman nila. After a series of tests, we found out that you're 3 weeks pregnant. I will prescribe milk and vitamins for you, Mommy, to keep both of you and the baby healthy. At isa pa, iwasan ang paggawa ng mabibigat na gawain maging ang stress dahil makakasama yun sa pagbubuntis. Dok, malalaman na ba namin ang gender ng bata? Inosenteng tanong ni Chad na tinawanan ng babaeng doktor maging ni Winter. Chad, hindi pa malalaman ang gender ni baby. Dugo pa lang siya sa loob ko. Nakangiting sambit ni Winter. Tama, si Mrs. It's still too early to determine the gender. You'll have to wait a few more weeks. Or months. Nakagat ni Winter ang labi dahil sa itinawag sa kanya ng doktor. Mrs. daw. Hindi niya na lang yung tinama. Inabot na mahigit 1 oras ang check-up. Nang matapos, ay umalis na rin sila sa klinik. Saglit silang dumaan sa isang pharmacy para sa mga vitamins at gatas. Agad ding sumakay sa kotse para umuwi. Sa kalagitnaan ng biyahe ay biglang lumikha ng ingay ang kanyang tiyan. Nagugutom na siya. Narinig yun ni Chad, kaya namula siya dahil sa hiya. Gutom ka na, nag-iingay na ang tiyan mo. Pagtawa ni Chad, hindi ako gutom ha. Pagtatakip niya sa kahihiyan, ngunit taksil ang kanyang sikmura dahil muli yung nag-ingay. Okay, hindi ka nga gutom. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni Chad. Hindi nga ako gutom. Si baby ang gutom. Napuno ng halak-haka ng kotse ni Chad. Maya-maya pa, kumalma rin, ngunit may multo pa rin ngisi sa labi. Oo nga, si baby ang gutom at hindi si Mommy. Sino ba may sabi na gutom si Mommy ha? Pagmama ang maanga ng lalaki. Anong gustong kainin ng baby sa tummy ni Mommy, Dugtong nito gamit ang malambing na tinig. Lomi. Bulong niya. Lomi? Sige, maghahanap tayo. Ani Chad habang iginagala ang paningin sa mga nadadaanang kainan. Gusto ko ng lomi ng Batangas. Ha? Batangas? Pero nasa Maynila tayo. Alanganing sagot sa kanya ni Chad. Nangilid ang luha ni Winter, kaya nataranta ang lalaki. Don't cry, huwag ka umiyak. Sa halip na tumahan lalo siyang pumalahaw ng iyak. Tahan na, okay. Siguro mas maganda kung umuwi na muna tayo ng mansyon. Pero gusto ni baby ng lomi. Ang kaninang malungkot na mukha ni Winter, napalitan ng inis. Hindi mo ba kami pagbibigyan? Gusto nga ni baby ng lomi. Calm down, Mommy. Malambing na utos sa kanya ni Chad na nagmamaneho. Uuwi tayo tas doon natin hihintay na ipapadeliver kong lomi.
I will contact someone to get your lomi. Hindi kasi pwede na bumiyahe tayo papunta doon. Bawal sa'yo ang mahabang biyahe. Doon na lang natin hintayin sa bahay. Ayos lang ba yun sa'yo? Mahinahon na tanong sa kanya ni Chad. Tinatansya ang kanyang reaksyon. Sige, sa bahay na lang. Thank you, Chad, ha? Drive faster kasi gutom na kami. Mabilis na nagbago ang mood ni Winter. Ang kaninang lumuluhang muka napalitan ng nakakasilaw ng ngiti. Ay nako, the doctor warned me about her sudden change of emotions. Di ko naman inaasahan na ganito pala yun. Bulong ng binata sa sarili na hindi narinig ni Winter. Naging tahimik ang biyahe. Nilingon ni Chad si Winter at nakita niyang tulog na ito. Maingat niyang inayos ang seatbelt ng babae at inilagay sa kandungan nito ang isang malambot na unan na palaging nasa likod ng kanyang sasakyan, pagkatapos ibinaba ang sun visor para hindi masilaw sa araw ang natutulog na si Winter. Nang makarating sa bahay, maingat niyang binuhat si Winter. Nakaabang sa may pintuan ng kanyang magulang, ngunit nang makita na tulog ang babae, hinayaan siya nitong pumanhik sa kwarto. Sleep well, moody mommy. Nakangiti niyang wika at kinumutan si Winter. Nang maayos na ang babae, lumabas siya ng kwarto at agad may kinontak para sa lomi na gusto ni Winter. Mabuti na lamang at may kakilala siya sa Batangas, kaya agad ding naipadala ang pagkain. Bandang 3:00 na nagising si Winter. Napainit na rin ang lomi na agad niyang kinain. Do you like the food, Iha? Tanong ni Doña Esmeralda kay Winter. Pinapanood nila ang maganang pagkain ng babae. Opo. Mabuti na lang po at may nabili si Chad. Chad, anak, palagi mong ibibigay ang pagkain na pinaglilihian ni Winter. Masama sa buntis ang hindi na ibibigay ang gustong pagkain. Payo ng ina sa anak na si Chad. Yes, ma. As of now, yan pa lang naman ang hinihingi niya sa akin. But I'll give everything she wants to eat, but of course with moderation, payo na rin ng doktor. And she's 3 weeks pregnant. Sa susunod namin na balik doon, malalaman ang gender ni baby. Masayang pagbabalita ng lalaki sa mga magulang. Ilang buwan na lang pala. May little Winter or little Chad nang tumatakbo rito sa mansyon. I can't wait to know the baby's gender. Excited na akong mamili ng regalo at gamit. Tili ng Donya na inilingan na lang ni Don Gustavo na nababakasan din ng tuwa ang muka. Sabik na sabik talaga ang mga ito sa apo. Iha, huwag kang mahihiyang magsabi rito kay Chad o kaya sa amin na mga gusto mo ha. Baling naman ng Donya sa kumakaing si Winter. Opo, Donya. Iha, from now on you can call us Mama or Papa. Pamilya na tayo. At alam ko rin naman na doon mapupunta ang relasyon niyo ng anak ko. Nakakayaho eh. Naku, huwag ka na mahiya. Sige po, Mama. Nauutal pa niyang sambit, pagkatapos ay muling pinagtuunan ng pansin ng lomi. Mabilis na lumipas ang mga araw. 4 na buwan na ang nakakalipas, at sa mga nagdaang buwan na yon, todo-todo ang pag-aasikaso sa kanya ni Chad, maging ng mga magulang nito. Malaki na rin ang umbok ng kanyang tiyan, at kung may isang bagay na talagang sumubok kay Chad, yun ang paglilihi niya. Nariyan ang mga weird na pagkain na palagi niyang hinihingi sa lalaki gaya ng mangga na isasawsaw sa ketchup. Pati pa ang spaghetti na gusto niya sa handaan ng galing. Kaya naman aligaga si Chad sa paghahanap ng mga birthday party para lang humingi nun. Si Chad ang higit na naghirap sa lahat ng kanyang mga daing at hinihingi ngunit kailanman wala siyang narinig na reklamo mula sa lalaki. Hey, watch your steps, baka mahulog ka, diyan ka lang, I'll get you. Saad ni Chad na nasa sala. Mabilis itong lumapit sa kanya para tulungan siya sa pagbaba sa hagdanan. Bakit di mo ako tinawagan? Madulas ang hagdan. Baka mapano ka? Kayo ni baby kapag nadulas ka. Sambit nito gamit ang seryosong tono. I don't want to disturb you. At saka kaya ko pa naman. Napansin niya na katatapos ng virtual meeting ng lalaki base sa screen ng laptop nito. Kahit na, next time,
Tawagan mo ako para matulungan kita. Kahit na busy ako, pupuntahan kita. Tumango siya kay Chad. Naupo na rin ito sa tabi niya. At masuyong hinawakan ng maumbok niyang tiyan. May gusto ka bang kainin pati si baby girl? Tama. Babae ang anak nila at nagalak ang lahat dahil doon. Nang malaman nila ang gender ng baby, mabilis na napuno ng damit at gamit pang babae ang kwarto para sa anak nila. I'm not hungry but I want something. And it's not food. Ngisi niyang sagot kay Chad. Oh no, not again. Namumutlang wika ni Chad. Alam na ang balak ipagawa sa kanya. Please. Humaba ang nguso ni Winter at pinagsiklop ang mga palad. Nagawa niya pang bigyan ng puppy eyes ang lalaki. Nagpakawala ng buntong hininga si Chad, tanda ng pagsuko. Katatapos ko lang ipunin ng confidence na nawala sa akin nung pinaramba mo ko suot ang isang gown sa harap ni na mami at ng mga tauhan sa mansyon. Tapos may kasunod na naman? Nakalabing wika ni Chad. Halos isang linggo ring tulala si Chad. Dahil sa hiyang naramdaman ng minsang sumpungin ng buntis na si Winter. Namiss kasi nito ang baklang side niya. Kaya nagawa nitong pagsuotin siya ng gown at makeup pa ng lalaki. Chad, please. Hindi na kita pagsusuotin muli ng gown. This time, gusto ni baby na makita si daddy na mag-sing and dance. What? Hindi ko gagawin yan. Mahigpit na pagtanggi ni Chad. Wala siyang talent sa pagsayaw at pagkanta. Nagsimulang manubig ang mata ni Winter at umaatake na naman ang pagiging emosyonal. Please, para kay baby, sige na. Naluluhang sambit ni Winter habang hawak ang may kalakihang tiyan. Pagod na napahilamos sa mukha si Chad. Alam niya na hindi niya kayang tiisin ang babae. Handa na naman siyang magpaalipin dito. Fine, tahan na. Gagawin ko na request mo. Malambing niyang wika habang inaalis ang luha sa pisngi ni Winter. Talaga? Yay! Thank you, Daddy! Sa isang iglap, nagbago ang emosyon ni Winter. Nakangiti na ito at masaya pang pumapalakpak pagkatapos magiliw na inilabas ang isang speaker. Talagang prepared ka pa? Of course! Doon ka sa gitna sumayaw, galingan mo ha? Dumukwang si Chad palapit sa tiyan ni Winter at binigyan niya ng halik ang maumbok na tiyan nito. Pagkatapos, isang mabilis na halik naman ang ipinatak sa labi ng babae. Good luck kiss from baby and mommy. Pilyong wika ni Chad. Pagkatapos ay kumindat at nahangising pumwesto sa gitna ng sala. Samantala umuwang ang labi ni Winter sa pagkabigla. Sinundan ng kanyang matang nahangiting si Chad na handa na sa pagsayaw. Sa kabila ng gulat, may tumakas din ang ngiti sa kanyang labi hanggang sa kumalat ang kiliti niya sa buong sistema. Kinilig siya sa mabilis na halik na yon. Sa kabilang banda handa na si Chad sa panibagong kahihiyang gagawin niya. Ang atensyon niya ay na kay Winter na nakangiti habang hawak ang cellphone at speaker. Ready ka na, Chad? Kahit na wala siyang alam, sa gagawing sayaw tumango pa rin siya. Yes! Play the music, mommy! At halos pagsisihan niya ang naging desisyon nang pumailan lang ang pamilyar na intro ng kanta ng Hagibis sa buong sala. Go, Daddy! Go, Daddy Chad! Sabayan mo ang kanta at sumayaw ka! Sigaw sa kanya ni Winter na nagawa pang itaas ang paa sa ibabaw ng maliit na mesa. Nang marinig niya na malapit nang magsimula ang lyrics ng kanta, pumikit siya ng mariin at naghahanda siya sa pagkanta. Wala nang pakialam si Chad kung sintonado ba siya. Ang mahalaga, napagbigyan niya ang kahilingan ni Winter. Laglag ang panga ni Winter habang pinapanood si Chad, lalo na nang mag-iba ang boses nito. Muli niyang namiss ang bading na version nito. Oh my, ang hot. Hindi niya mapigilang tumili habang itinataas pa ni Chad ang suot na damit habang sinasabayan ang chorus ng kanta. Ang hot ng daddy mo, baby. Nakangiting sambit ni Winter. Muli niyang binalikan ng tingin si Chad na walang hiyang gumigiling sa gitna ng sala
habang hawak ang remote ng TV na siyang ginawa nitong mic. Hindi mapigilan ni Winter ang tumawa ng malakas sa sobrang pagkaaliw sa pinapanood. Nasa kalagitnaan siya ng panonood kay Chad nang biglang may sumigaw mula sa pintuan ng mansyon. I want you! Tumatawang sigaw ni Christoph na akala mo'y nasa The Voice sila. Samantala napatigil sa pagsayaw si Chad habang awang ang bibig na nakatingin sa pinto. Halos gustong magpakain sa lupa nang makita ang kanyang kaibigan at mga magulang sa pintuan. Oh, ba't ka tumigil? Galing mo palang sumayaw, dude! Kantsaw kay Chad ng kaibigan. Muling dumapo ang kanyang hiya sa sistema. Kaya mabilis siyang tumakbo sa pwesto ni Winter at nahihiyang isiniksik ang muka sa leeg ng tumatawang babae. They saw it. Mahina siyang napamura dahil alam niyang nakita ng lahat ang ginawa niya. Muling napuno ng malakas na tawanan ng buong sala. Naging mabilis ang araw at nasa 9 na buwan ang pagbubuntis ni Winter. Hindi niya na kayang magpagala-gala sa mansyon dahil sa bigat ng kanyang tiyan. Madalas na rin ang pagsakit noon, kaya palaging nakaagapay sa kanya si Chad. Sa mga nakalipas na buwan, mas naging triple ang pag-aasikaso sa kanya ng lalaki. Kasabay din ng walang palya na paglalambing sa kanya nito, gaya na lamang ngayon. Winter, thank you. Napalingon si Winter kay Chad nang biglang magsalita ito. Thank you for what? Nakaupo siya sa rattan chair habang nagpapahangin sa may garden. For coming into my life and changing my perspective. I used to be a man who was afraid of commitment and responsibility. Kaya nga ako nagpanggap na gay, di ba? Pero nung dumating ka sa buhay ko, binago mo ang lahat. Ang dating responsibility na pilit kong tinatakbuhan na tinakasan. Dahil sa'yo natutunan ko yung harapin at mahalin. Seryosong nakikinig si Winter kay Chad. Ngayon lang ulit nag-open ng ganitong usapin si Chad sa kanya. What happened to us turned out to be a blessing in disguise. It taught me how to face my fear. At kailanman, hindi ko pinagsisihan ng gabing may nangyari sa atin. Dahil yun ang araw na binigay ng Diyos ang babae na para sa akin. Ang babae na mamahalin ko habang buhay. Natulo siya sa kanyang kinauupuan. Parang hinahalukay ang kanyang tiyan. Hindi niya mawari kung dahil ba sa kilig yun o may iba pang dahilan. Napahawak siya sa malaking tiyan habang masuyong tinititigan si Chad, na noon ay nakatingin sa kanya, na may kakaibang kislap sa mga mata. Puno iyon ng pagmamahal. Tama ba ang nakikita niya? Winter, for months you've been by my side. I've seen every version of you, and I've felt something within me. It's a foreign feeling, but it has brought me warmth to my heart. Noon pilit kong itinatago ang nararamdaman ko, na hindi pa ako sigurado. Hindi na napagtuunan ng pansin ni Winter ang mga sinasabi ni Chad, dahil sa biglaang paghilab ng kanyang tiyan. Masakit yun na parang binibiyak. Napapangiwi siya sa sakit. Chad? Habol hininga niyang tawag sa lalaki, na patuloy sa pagsasalita habang nakayoko at hawak ang kanyang kamay. Shh! Wag ka muna magsalita. Pakinggan mo muna ako, Winter. Pigil sa kanya ng hindi nakatingin na lalaki. Naabala pa rin sa paglalaro ng kanyang mga daliri. Chad, I think Ang balak ni Winter na pagkakasabi, na masakit na ang balakang at tiyan niya ay muling naputol nang sapawan siya ni Chad. Winter, ilang months ko nang kinikimkim to. Hanggat hindi ako sigurado sa nararamdaman ko, ngunit kinaaminin ko na. Mahal kita. Napamura si Winter. What the hell? Sigaw niya na siyang ikinabigla ni Chad. Nagko-confess ako, tapos bigla mo ako mumurahin? Nakalabing wika sa kanya ng lalaki na wala pa ring alam sa nangyayari. Damn it, Chad. Mamaya ka na mag-confess, manganganak na ata ako. Daing na sigaw ni Winter nang maramdaman niya ang pagputok ng kanyang panubigan at pagnuot ng sakit sa bawat himaymay ng kanyang katawan. What? Manganganak ka na? Gulantang namang sagot ni Chad. Daing lamang ang naisagot ni Winter. Hindi naman mapakali si Chad
Agad nitong inalalayan ng dumadaing na babae. Totally na blanco ang utak niya. Nakalimutan na nito ang pinag-aralan ko ano bang dapat gawin ko sakaling manganak na si Winter. At ang tanging na lamang nagawa ng lalaki ay sumigaw at humingi ng tulong sa mga kasambahay na naroon sa mansyon. Mabuti na lamang at agad narinig ni Manang Esther ang sigaw ni Chad, kaya mabilis itong lumapit kay Winter. Isinugod nila sa ospital ang naglilibor na babae. Chad! Kumalma ka nga! Kanina pa ako nahihilo sa pabalik-balik mo eh. Maupo ka nga! Sigaw ni Doña Esmeralda kay Chad, na hindi mapakali habang nasa labas ng delivery room. I am calm, mama. Sagot ni Chad sa ina. We, kalmado yung tayo mong yan? Ba't nanginginig ka? Maupo ka nga. Hindi na umapila pa si Chad sa sinabi ng ina. Kanina pa talaga siya kinakabahan at pilit niyang pinakakalma ang sarili pero talagang ayaw nito tumigil sa panginginig hanggat hindi niya nalalaman kung ligtas ba ang kanyang mag-ina. Ilang minuto ang lumipas at bumukas ang delivery room. Inanunsyo ng doktor na nakalabas ng baby at nagpapahinga si Winter dahil napagod sa ilang oras na pag-ire. Ngayon lamang gumaan ang kanyang pakiramdam. Maya-maya, pinayagan na sila Chad na pumasok sa loob ng kwarto. Nadatnan niyang gising na si Winter at nasa tabi nito ang kanilang bagong silang na anak. Nakabalot ang bata sa puting lampin at payapang natutulog. Tahimik na pinapanood ni Winter ang kanilang anak na may ngiti sa lapi. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Chad. Napakagandang tanawin ng kanyang nasa harapan. Nilapitan niya ang kanyang mag-ina at hindi napigilan ang pagpatak ng mga luha. I'm so proud of you. Thank you for bringing our angel into this world. You're a strong woman, Mommy. Malambing niyang wika kay Winter. Hindi na nakapagpigil pa si Chad. Agad niyang sinakop ang nakaawang na labi ni Winter para bigyan ng isang matamis na halik. I love you, Winter. Mahal na mahal kita, kayo ng anak natin. Nanatiling magkalapit ang kanilang muka. I love you too, Chad. Sorry Sorry kasi nasira ko yung confession mo kanina. Masyado kasing kinilig si baby eh. Habang pinapakinggan ka kanina kaya nagpasya na siyang lumabas. Biro pa sa kanya nang nanghihinang si Winter. Natawa siya dahil doon at muling hinagkan si Winter. Mahal na mahal kita. Itinaas ni Winter ang isang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Chad. Me too. I love you. For 6 years. Thank you for loving me back, Chad. Natigalgal siya sa narinig. 6 years? Mahal na kita kahit Barbie ka pa nun. Noong mga panahong yun, hindi lang ikaw may tinatagong sikreto, ako din. I kept my feelings for myself because I thought there was no hope. But look at us now. We're in love. At may anak na tayo. Mahal na mahal kita, Chad. I thought ako ang naunang na-fall sa ating dalawa. Kamot ulong sambit ni Chad. I fell for you first. Malambing na sambit ni Winter. Dumukwang si Chad at inabot ang mapulang labi ni Winter at muli niya yung sinakop ng halik. You fell first. But I fell harder. Nakangiting sambit ni Chad matapos ang halik. Hinawakan niya ang kamay ng babae. Winter, in front of our child, I promise to love you with all my heart for the rest of my life. Today, I want to fully claim your heart, soul, and love. I want to spend the rest of my life with you and our baby, Mommy Winter. Tumigil si Chad pagkatapos ay dahan-dahang lumuhod sa gilid ng hospital bed ni Winter, sabay labas ng kulay pulang kahon. Natutop ni Winter ang bibig nang makita ang isang magandang singsing na hawak ni Chad. Winter, will you grant my wish to grow old with you? Will you marry me? Of course I will marry you, Chad. Marahan na isinuot ni Chad ang singsing sa daliri ni Winter pagkatapos ay hinalikan ng babae. Thank you. Thank you, God, for answering my prayer. And thank you, Winter, for accepting my heart. I love you. You're my long-time crush. Palalampasin ko pa ba to? Siyempre oo na agad.
Natatawang saad ni Winter. Tuwang-tuwa ang pamilya nila nang malaman ang nangyaring wedding proposal. Agad silang nag-celebrate pagkatapos makalabas ni Winter sa ospital. Makalipas ang 2 taon ikinasal sina Winter at Chad. Si Manang Esther ang naghatid kay Winter patungo sa altar kung saan naghihintay si Chad, ang lalaki na mamahalin at makakasama niya habang buhay. Sa gilid ni Chad ay naroon ang 2 taong gulang nilang anak na buhat ni Doña Esmeralda. Nang matapos ang seremonya, agad silang dumiretso sa wedding reception. Nasa kwarto silang mag-asawa para magbihis ng damit. Ako ang magbubuhat kay baby. Baka pagod ka na. Malambing na wika ni Chad sa asawa. Buhat kasi ni Winter si baby Chandria na dumedede pa sa baby bottle nito. Ako na, kaya ko pa naman. Patulong na lang ako sa pagbaba ng zipper ng dress ko, please. Sinunod ni Chad ang utos ng asawa pagkatapos hinalikan ng leeg nito, sunod ang labi hanggang sa maramdaman niya ang pagtama ng bote ng gatas sa kanyang ulo. Aray! Daing niya nang batuhin siya ng anak nila. Masama ang tingin nito sa kanya. No, eat mommy, monster! Putol-putol na saad nito. I won't eat mommy. Hinalikan lang ni daddy. No kiss! Pagwawalan ng bata nang muling nakawan ni Chad ng halikang asawa. Binuhat niya ang bata sa kanyang bisig at sinuyo ito. Patuloy pa rin sa pagwawala. Samantala, masayang pinagmamasdan ni Winter ang kanyang mag-ama. Hinihele ng kanyang asawang anak na inaantok na. Ang sarap kuhanan ng litrato ang tanawin na nasa kanyang harapan. Walang pagsidla ng tuwa sa kanyang puso. Hinding-hindi niya ipagpapalit ang kasiyahang yon. Who would have thought that her gay boss, who got her pregnant, would be a responsible father and a loving husband? Si Chad at ang anak nila ang tanging yaman na meron siya. Salat man siya sa pera at maagang nawala ng pamilya. Ngunit pinuna ng 2 ang pagkukulang na yon. Ngayon ay masaya na si Winter sa pamilyang meron siya. Kasama si Chad at ang kanilang anak, ang kanyang munting pamilya. The end.